At hindi ko kinakalagan ang aking sarili na walang sisi. Katotohanan, ang kaluluwa ng tao o ang katawang tao ay nahihilig sa masama, malibang ang aking Panginoon ay maggawad ng kanyang habag sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan, ang aking Panginoon ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At ang hari ay nagsabi, inyong dalhin siya sa akin. Siya ay tanging itatalaga ko para sa akin. Alalaong baga, gagawin kong kabilang siya sa aking malalapit na alalay at kasama. Kaya't nang siya na hari ay mangusap sa kanya, siya ay nagsabi, katotohanan sa araw na ito, ikaw ay kasama na namin sa mataas na katatayuan at ikaw ay lubos na pinagtitiwalaan. Siya, si Joseph, ay nagsabi, yung italaga ako bilang tagapamahala ng mayaman ng lupain o ingat yaman ng lupain. Katotohanan, ako ay may kaalaman bilang ingat yaman, bilang isang ministro ng pananalapi sa Ehipto. Kaya't sa ganito namin binigyan si Yusuf ng ganap na kapamahalaan sa kalupaan, na humawak ng pagmamay-ari rito kung kailan at saan niya ibig. Ipinagkakaloob namin ang aming habag sa sinumang aming maibigan at hindi namin pababayaan na mawala ang ganti o gantimpala ng muhsinun o mga mapaggawa ng kabutihan at katuwiran. At katotohanan, ang gantimpala ng kabilang buhay ay higit na mainam sa mga sumasampalataya at palagi nang sumusunod kay Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at pagsasagawa ng lahat ng uri ng kabutihan at katuwiran. At ang mga kapatid ni Yusuf ay dumating at nagsipasok sa kanya at kanyang nakilala sila. Datapwat sila ay hindi nakakilala sa kanya at nang kanyang mabigyan sila ng mga pagkain ayon sa kanilang pangangailangan, siya ay nagsabi, dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na lalaki mula sa inyong ama. Ang tinutukoy niya ay si Benjamin. Hindi ba ganinyo na mamahalas na ako ay nagbibigay ng ganap na sukat o timbang? At ako ang pinakamainam sa mga tumatanggap ng panauhin. Tatapwat kung siya ay hindi ninyo dadalhin sa akin, wala kayong makakamit ng takal o timbang mula sa akin. At hindi rin kayo makakalapit sa akin. Sila ay nagsabi, susubukan namin na kumuha ng pahintulot para sa kanya mula sa kanyang ama, at katotohanan na gagawin namin ito. At siya, si Joseph, ay nagsabi sa kanyang mga katulong na ilagay ang kanilang kalakal, alalaong baga, ang paninda na kanilang dinala upang ipagpalit sa mga pagkain, sa kanilang mga bag na gamit sa biyahe, upang ito ay kanilang makilala kung sila ay nakauwi na sa kanilang pamilya, nang sa gayon sila ay magbalik. Kaya't nang sila ay bumalik sa kanilang ama, sila ay nagsabi, O aming ama, wala nang takal o timbang, ng butil lang aming makukuha, maliban na dalhin namin ang aming kapatid. Kaya't inyong payagan na sumama sa amin ang aming kapatid na lalaki, upang kami ay mabigyan ng takal o timbang. At katotohanan siya ay aming pangalagaan. Siya ay nagsabi, ipagkakatiwala ko ba siya sa inyo, na walang masamang mangyayari sa kanya, na tulad nung pinagkatiwala ko sa inyo, ang kanyang kapatid na si Joseph. Wala akong tiwala sa inyo. Datapwat si Allah ang higit na makapangangalaga, at siya ang pinakamawain sa mga nagpapamalas ng habag. At nang buksan nila ang kanilang mga bag, natagpuan nila ang kanilang kalakal, ay binalik sa kanila. Sila ay nagsabi, O aming ama, ano pa ba ang aming hihilingin? Narito ang aming kalakal, ay binalik sa amin. Kaya't makakakuha kami ng higit pang pagkain para sa aming pamilya, at mababantayan pa namin ang aming kapatid. At higit pa rito,
ay makapagdaragdag pa kami ng isang dami o takal ng karga ng kamilyo. Ang daming ito o timbang o takal ay madali para sa hari na ibigay. Siya si Jacob ay nagsabi, hindi ko siya pasasamahin sa inyo, malibang kayo ay manumpa sa akin ng taos-pusong pagsumpa sa ngalan ni Allah, na siya ay inyong ibabalik sa akin, malibang kayo sa inyong sarili ay mapaligiran ng mga kaaway. At nang sila ay makapanumpa na ng mataos ng pagsumpa, siya ay nagsabi, si Allah ang saksi sa lahat ng ating tinuran. At kanyang sinabi sa kanila, o aking mga anak na lalaki, huwag kayong magsipasok sa isang tarangkahan, datapwat magsipasok kayo sa iba't ibang tarangkahan, at hindi ako makakatulong sa inyo sa anupaman laban kay Allah. Katotohanan, ang pagpapasya ay nakasalalay lamang kay Allah. Sa Kanya ay aming inilalagay ang aking pagtitiwala at hayaan ang lahat ng mga nagtitiwala ay magtiwala sa Kanya. Nang sila ay magsipasok kay Joseph ayon sa tagubilin ng kanilang ama, ito ay hindi nakatulong sa kanila kahit na kaunti laban sa kapasyahan ni Allah. Ito ay naging paraan lamang upang masyahan ang ninais ng puso ni Jacob. At katotohanan, siya ay pinagkalooban ng karunungan sapagkat siya ay aming tinuruan, datapwat ang karamihan ng mga tao ay hindi nakakaalam. At nang sila ay pumasok kay Yusuf at kaharap na, kinuha niya ni Joseph ang kanyang kapatid na si Benjamin at nagsabi, katotohanan, ako ang inyong kapatid na lalaki, kaya't huwag kang malumbay sa kanilang ginawa. Kahit nang sila ay kanya nang mabigyan ng kanilang mga pagkain, lahat ng kanilang pangailangan ay nilagay niya ang ginintuang tason sa bag ng kanyang kapatid na si Benjamin. At pagkaraan ay may nananawagan, o kayong nasa sasakyan, pambiyahe, katotohanan kayo ay mga magnanakaw. Sila ay lumingon patungo sa kanila at nagsabi, ano ba yaong nawawala sa inyo? Sila ay nagsabi, nawawala ang ginintuang taso ng hari, at sinuman ang makatagpo o makapagpalitaw nito, ang kapalit nito ay isang karga ng pagkain sa kamilyo. Ako ay naninindigan dito. Sila ay nagsabi, nanunumpa kami sa ngalan ni Allah. Katotohanang nababati ninyo na kami ay hindi pumarito upang gumawa ng kabuktutan sa kalupaan. At kami ay hindi mga magnanakaw. Ang mga tauhan ni Joseph ay nagsabi, ano baga ang magiging parusa sa kanya kung kayo ay napatunayan ng mga sinungaling? Sila na mga kapatid ni Joseph ay nagsabi, ang kaparusahan sa sinuman na sa kanyang bag ay matagpuan ang nawawala ay dapat nahulihin upang parusahan sa gayong kasalanan. Sa gayon naming pinarusahan ang zalimun o mga buhong o mapaggawa ng kamalian. Kaya't siya, si Joseph, ay nagsimulang maghalughog sa kanilang mga bag bago ang paghahalughog sa bag ng kanyang kapatid na si Benjamin. At pagkatapos ay nilabas niya ito mula sa bag ng kanyang kapatid. Kaya't sa ganito kami nagplano para kay Yusuf. Hindi niya maaaring kunin ang kanyang kapatid bilang isang bihag ayon sa batas ng hari. Malibang maibigan ni Allah, alalaong baga, pinahintulutan ni Allah si Yusuf na makuha ang kanyang kapatid bilang isang bihag matapos na pumayag ang kanyang mga kapatid sa ganitong hatol sa simula pa. At batid niya na ito ang kanilang batas. Itataas namin sa antas ng karunungan ang sinuwang aming maibigan. Ngunit ang higit sa lahat na may karunungan ay ang tanging isa, ang ganap na maalam na si Allah. Sila na mga kapatid ni Joseph ay nagsabi, kung siya ay magnakaw, mayroon ding siyang kapatid, si Joseph, na nagnakaw ng una pa sa kanya. Datapwat itinago ni Yusuf, nalihim ito sa kanyang puso
o sa sarili. At hindi niya ipinagtapat ito sa kanila. Sinambit niya sa kanyang sarili, kayo ay nasa pinakamasahol na posisyon o masamang kalagayan. At si Allah ang higit na nakakaalam ng lahat ninyong ipinagigiitan. Sila ay nagsasabi, O Aziz, alalaong baga, sinasabihan ay si Yusuf, na ngayon ay naghahawak ng titulong Aziz o tagapamahala ng kalupaan. Katotohanan siya ay may matandang ama na namimighati sa kanya, kaya't kunin mo ang isa sa amin bilang kapalit niya. Tunay nga, aming inakala na ikaw ay isa sa muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan. Siya ay nagsabi, huwag nawang pahintulutan ni Allah na kami ay kumuha ng sinuman maliban sa kanya, na siya naming kinatagpuan ng aming ari-arian. Katotohanan kung ito ay aming gawin, kami ay magiging zalimun, mga buktot, buhong mapaggawa ng kamalian. Kaya't nang sila ay nawalan na ng pag-asa sa kanya, sila ay lingid na nag-usap-usapan. Ang pinakamatanda sa kanila ay nagsabi, hindi baga ninyo alam ng inyong ama ay kumuha ng sumpa mula sa inyo sa ngalan ni Allah, at bago pa rito, kayo ay nabigo sa inyong tungkulin kay Yusuf. Kaya nga, hindi ako aalis sa lupaing ito hanggang ako ay pahintulutan ng aking ama. O si Allah ay magpasya sa aking suliranin sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Benjamin. At siya ang pinakamahusay sa lahat ng hukom. Magsibalik kayo sa inyong ama at sabihin, O aming ama, katotohanan, ang inyong anak na lalaki na si Benjamin ay nagnakaw. At kami ay hindi sumasaksi maliban lamang sa aming nalalaman at hindi namin napag-aalaman ang nalilingid. At inyong tanungin ang mga tao ng bayan na aming pinuntahan at ang karaban o sasakyan o ang mga manlalakbay na aming sinakyang pabalik at katiyakan kami ay nagsasabi ng katotohanan. Si Jacob ay nagsabi, datapwat ang inyong masamang kaluluwa ay tumukso sa inyo upang gumawa ng isang bagay. Alalaong baga, kayo sa inyong sarili ang naggawa-gawa o kumata ng ganitong dahilan. Kaya't para sa akin, ang pagtitiis ay mabuti o higit na marapat. Naway ibalik silang lahat ni Allah sa akin. Tunay nga, siya ang ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At siya ay tumalikod sa kanilang lahat at nagsabi, gaano kalaki ang aking pamimighati kay Yusuf, at nawalan siya ng paningin. Dahilan sa kalumbayan ng kanyang pinaglalabanan, sila ay nagsabi, nanunumpa kami sa ngalan ni Allah. Kayo, Jacob, ay hindi titigil sa pag-aalaala kay Yusuf hanggang sa kayo ay maging mahina na dahil sa katandaan o hanggang sa mapabilang kayo sa mga pumanaw. Siya ay nagsabi, ako ay dumaraing lamang kay Allah sa aking pamimighati at pagkalumbay at nababatid ko mula kay Allah ang hindi ninyo nalalaman. O aking mga anak, magsiyaon kayo at ipagtanong ang tungkol kay Yusuf at ang kanyang kapatid na lalaki, at huwag kailanman mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah, katiyakang walang nawawalan ng pag-asa sa habag ni Allah maliban sa mga tao na hindi sumasampalataya. Kaya't nang sila ay magsipasok sa kanya kay Joseph, sila ay nagsabi, O Aziz, o tagapamahala ng lupain, ang isang kagipitan ay sumapit sa amin at sa aming pamilya. At wala kaming dala, maliban sa kakaunting puhunan lamang, o kalakal na walang gaanong kahalaga. Kaya't kami ay bayaran mo ng ganap na takal, o sukat. At maging mapagkawanggawa sa amin, katotohanang binibigyan ng ganti ni Allah, ang mapagkawanggawa. Siya ay nagsabi, nababatid ba ninyo kung ano ang inyong ginawa kay Yusuf at sa kanyang kapatid na lalaki, nang kayo ay mga walang muwang? Sila ay nagsabi,
Tunay bang ikaw nga si Yusuf? Siya ay nagsabi, Ako si Yusuf, at ito ang aking kapatid na si Benjamin. Si Allah ay katiyakang naging mapagpala sa amin. Katotohanan siya na may pagkatakot sa Kanya, kay Allah, at matyaga. Tunay nga, hindi hahayaan ni Allah na mawala ang gantimpala ng mga gumagawa ng katampatan. Sila ay nagsabi, nanunumpa kami sa ngalan ni Allah. Katotohanan higit kang minabuti ni Allah kaysa sa amin. At katotohanan kami ay naging makasalanan. Siya ay nagsasabi, sa araw na ito, walang sisi ang ibubunton sa inyo. Patawarin nawa kayo ni Allah. At siya ang pinakamawain sa mga nagpapamalas ng habag. Kayo ay humayo na dala ang aking damit at ipagpag ninyo ito sa mukha ng aking ama. Ang kanyang paningin ay muling magbabalik. At dalhin ninyo sa akin ang buo ninyong pamilya. At nang ang karaban o sasakyang pambiyahe ay umalis na sa Ehipto, ang kanilang ama ay nangusap, katotohanan ng aking nalalanghap, ang amoy o samyo o bango ni Yusuf. At masasabi ko na siya ay buhay. Kung kayo ay hindi nag-aakala na ako ay ulyain o mahina na ang isipan. Sila ay nagsabi, nanunumpa kami sa ngalan ni Allah. Tunay nga, kayo ay patuloy na nagdurusa sa inyong matagal ng ilusyon o pag-aakala o kamalian. At nang ang tagapagdala ng magandang balita ay dumating, ay ipinagpag niya ang damit ni Joseph sa buo niyang mukha ni Jacob at nanauli ang kanyang paningin. Siya ay nangusap, hindi baga sinabi ko sa inyo na nalalaman ko mula kay Allah ang hindi ninyo lalalaman. Sila ay nagsabi, O aming ama, manikluhod kayo kay Allah para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Katotohanan kami ay naging makasalanan. Siya ay nangusap, hihilingin ko sa aking Panginoon ang kanyang pagpapatawad sa inyo. Katotohanan tanging siya lamang ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Kaya't nang sila ay magsitungo kay Yusuf, ay nilapit niya ang kanyang magulang sa kanyang sarili at nagsabi, pumasok kayo sa Ehipto sa kapahintulutan ni Allah nang matiwasay sa kapayapaan at kapanatagan. At itinaas niya ang kanyang magulang sa luklukan o trono at sila ay nagpatira pa o nagbigay galang sa kanya kay Joseph. Siya, si Joseph ay nagsabi, O aking ama, ito ang kahulugan ng aking panaginip noong panguna. Pinahintulutan ng aking Panginoon na ito ay mangyari. Siya ay tunay na mabuti sa akin nang ako ay hanguin niya sa bilangguan. At kayo ay dinala niyang lahat dito sa akin mula sa pamumuhay ng Bedouin sa disyerto. Pagkaraang makapagtanim si Satanas ng galit sa pagitan ko at ng aking mga kapatid, katotohanan ang aking Panginoon ay pinakamapagpala at pinakamabait sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan siya ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. O aking Panginoon, katotohanan ako ay pinagkalooban ninyo ng kapangyarihan o kapamahalaan at itinuro ninyo sa akin ang pagpapakahulugan ng mga panaginip. Kayo lamang ang tanging manlilikha ng mga kalangitan at kalupaan. Kayo ang aking wali, tagapangalaga, tagapagtangkilik, tagapagtaguyod o tagapagbantay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ako ay bayaan ninyo na mamatay bilang isang Muslim na sumusuko sa inyong kalooban at ako ay inyong ibilang sa mga matutuwid. Ito ang balita ng ghaib o bagay na nakalingid na ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad, sa inspirasyon. Ikaw ay wala sa kanilang harapan. Nang sama-sama nilang balakin ang kanilang plano, gayon din nang sila ay naghahanda ng pakana. At ang karamihan sa mga tao ay hindi mananampalataya, gaano man kasidhi ang iyong naisin. At wala kang hinihintay na ganti sa kanila sa mensaheng ito, sa mga nagtatatwa ng iyong pagkapropeta, sapagkat ito, ang Quran,
ay wala ng iba maliban sa isang paalaala at patnubay sa alamin, mga tao, jin, at lahat ng mga nilalang. At gaano na ba karami ang mga tanda sa kalangitan at kalupaan ang kanilang nadadaanan o namamasdan, ngunit hindi nila pinahalagahan o ipinagwalang bahala at sila ay salungat o tutol dito. At ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya kay Allah. Maliban pa rito, sila ay nagtataguri ng mga katambal sa pagsamba sa Kanya. Sila baga ay nakadarama ng katiwasayan sa darasal na lambong ng bilo, ng puot o kaparusahan ni Allah laban sa kanila, o ang darating na huling oras laban sa kanila sa isang iglap lamang sa sandali na hindi nila napag-aakala. Ipagbadya mo, O Muhammad, ito ang aking daan. Ako ay nag-aanyaya kay Allah, ang pagsasagawa ng da'wa o imbitasyon para sa kapakanan ni Allah, nang may tiyak na karunungan. At ang sinumang sumusunod sa akin ay marapat ding mag-anyaya sa iba tungo kay Allah. Alalaong baga, ang pagsampalataya sa kanyang kaisahan at luwalhatiin si Allah, at ako ay hindi kasama sa musyrikun, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig, mapaggawa ng kamalian. At hindi kami kailanman nagsugo ng una pa sa iyo, ng mga sugo na hihigit pa sa pagiging tao, nang aming binigyang inspirasyon o hinirang mula sa pamayanan ng mga bayan. Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kalupaan at kanilang napagmalas kung ano ang kinasapitan ng mga tao na nauna sa kanila, at katotohanan, ang tahanan ng kabilang buhay ay siyang pinakamainam sa may mga pagkatakot kay Allah at sumusunod sa Kanya. Hindi baga kayo nakakaunawa? Sila ay aming binigyan ng palugit hanggang nang ang aming mga sugo ay mawalan na ng pag-asa, at nag-isip na sila ay tinuring na mga sinungaling ng kanilang pamayanan. Sila ay tinatwa at itinakwil. Sa gayong kalagayan ay dumatal sa kanila ang aming tulong, at sinumang aming maibigan ay naligtas. At ang aming kaparusahan ay hindi may ilagan ng mujrimun, mga taong buhong, buktot, kriminal, palasway kay Allah o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Katotohanan, sa kanilang kasaysayan ay mayroong aral para sa mga tao na may pangunawa. Ito ang Quran ay hindi isang kata o imbento na kapahayagan, bagkus ay isang pagpapatotoo sa mga nangaunang kasulatan, ang Torah o mga batas, Ebanghelyo at iba pa. Isang masusi at puspusang paliwanag sa lahat ng bagay at isang patnubay at habag sa mga taong sumasampalataya. Surah Ar-Ra'd. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim Ra. Ito ang mga talata ng aklat, ang Quran, ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad. Mula sa iyong Panginoon ay ang katotohanan, datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. Si Allah ang siyang nagtaas sa kalangitan na wala ni anumang haligi kayong mapagmamalas. At pagkatapos, siya ay nag-istawa o pumaybabaw sa arsh o luklukan sa paraang naangkop sa kanyang kamahalan. Ipinailalim niya sa kanyang pag-uutos ang araw at buwan upang magpatuloy na umiinog. Ang bawat isa ay tumatakbo sa kanyang daan sa natatakdaang panahon. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay o pangyayari na nagpapaliwanag sa ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at iba pa. Sa masusing paraan, upang kayo ay manampalataya ng may katiyakan sa pakikipagtipan ninyo sa inyong Panginoon. At siya ang naglatag ng sangkalupaan at naglagay dito ng matatag na mga bundok at mga ilog at lahat ng uri ng bungang kahoy. Lumikha siya ng zawjayn ithnain o lahat ng uri na magkaparis o dalawang uri na magkaiba.
tulad ng itim at puti, matamis at maasim, maliit at malaki. Nilikha niya ang gabi upang pangkanlong sa araw o maghapon. Katotohanan sa ganitong mga bagay ay may ayat o mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa sa mga tao na nagmumuni-muni. At sa kalupaan ay may makakadatig na kama o ng lupa at halamanan ng ubasan at mga bukirin ng iba't ibang pananim at mga palmera na sumisibol sa 2 o 3 mula sa isang punong ugat o isang sibol sa iisang ugat na dinidiligan ng magkatulad o parehong tubig. Magkagayunman, ang iba sa kanila ay ginawa namin na higit na mainam na kainin kaysa iba. Katotohanan, sa ganitong mga bagay ay may ayat o mga tanda, aral, kapahayagan at katibayan sa mga tao na nakakaunawa. At kung ikaw o Muhammad ay nanggigilalas sa kahungkagan ng paniniwala ng mga magpagsamba sa Diyos-Diyosan na nagtatakwil sa iyong mensahe tungkol sa paniniwala sa kaisahan ni Allah at nagturing sa mga iba sa pagsamba maliban pa kay Allah. Kung gayon, higit na katakataka ang kanilang sinasabi. Kung kami ba ay maging alabok na, katotohanan bang kami ay bubuhayin muli sa bagong paglikha? Sila nga ang hindi sumasampalataya sa kanilang Panginoon at sila nga ang magkakaroon ng kadinang bakal, natatali sa kanilang mga kamay at nakakabit sa kanilang lieg. At sila ang magsisipanirahan sa apoy upang manatili rito magpakailanman. Sila ay nagtatanong sa iyo na madaliin ang kasamaan bago ang kabutihan. Bagamat mayroon nang nangyari sa kanila noong panguna na katulad ng gayong mga kaparusahan at katotohanan, ang iyong Panginoon ay puspos ng pagpapatawad sa sangkatauhan. Kahimat sila ay mapaggawa ng kamalian. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay mahigpit sa pagpaparusa. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, bakit kaya wala ni isa mang tanda ang ipinanaog sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Ikaw ay isa lamang tagapagbabala at sa bawat pamayanan ay may isang namamatnubay. Nababatid ni Allah ang dinadala sa sinapupunan ng bawat babae at kung gaano ang kulang sa bilang ng oras o araw o buwan at gaano ang labis sa bilang ng oras o araw o buwan ng mga sinapupunan. Ang lahat ng bagay sa kanya ay nasaganap at angkop na sukat. Ang lubos na nakatatalos ng lahat ng nakalingid at nakalantad. Ang pinakadakila, ang kataas-taasan. Magkatulad lamang sa kanya kung sino man sa inyo ang magtago ng kanyang pananalita o magsabi ng lantaran kahit na siya ay magtago sa gabi o lumakad ng malaya sa araw o maghapon. Sa bawat isang tao ay may mga anghel na magkasunod sa kanyang harapan at sa kanyang likuran. Sila ay nagbabantay sa kanya sa pag-uutos ni Allah. Katotohanan, hindi babaguhin ni Allah ang kalagyan ng isang pamayanan hanggang hindi nila binabago ang kanilang sarili tungo sa kabutihan. Datapwat kung naisin ni Allah ang kaparusahan sa mga tao, walang sinuman ang makapagpapaliban nito at sila ay walang makikitang tagapagtanggol maliban pa sa Kanya. Siya ang nagpapamala sa inyo ng kidlat bilang isang pangamba sa mga naglalakbay at bilang isang pag-asa sa mga naghihintay ng ulan. At siya ang naglulunsad ng mga ulap upang mamuo na tigib ng tubig. Ang ra'd o kidlat ay lumuwalhati at nagpupuri sa Kanya. Gayon din ang maanghel sa pagpipitagan sa Kanya. At siya ang nagpaparating ng liwanag ng kidlat. At dito ay pinatatamaan niya ang sinumang Kanyang maibigan, datapwat ang mga hindi sumasampalataya
ay nagtatalo tungkol kay Allah at siya ang pinakamalakas sa kapagyarihan at mahigpit sa pagpaparusa. Nasa sa kanya lamang ang pagluhog o panambitan ng katotohanan, alalaong baga, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At yaong kanilang dinadalanginan bukod pa sa Kanya ay hindi tumutugon sa kanila kahit na sa isang bagay. Maliban na katulad ng isang naglalawit ng kanyang kamay sa gilid ng balon upang maabot ang kanyang bunganga, datapot hindi niya ito maabot. At ang pagluhog o panambitan ng mga hindi nananampalataya ay wala ng iba pa maliban sa kamalian. Alalaong baga, ito ay walang saysay. At tanging kay Allah lamang nagpapatira pa ang sinumang nasa kalangitan at kalupaan, nang maluwag sa kalooban o hindi bukal sa kalooban. At gayon din ang kanilang anino sa umaga at sa hapon. Ipagbadya o Muhammad, sino ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan? Ipagbadya, siya si Allah. Ipagbadya, tinangkilik ba ninyo para sambahin bilang awliya o tagapagtanggol o tagapangalaga ang iba pa maliban sa Kanya? Sila na walang angking kapangyarihan upang magbigay ng kapakinabangan o kasahulan sa kanilang sarili. Ipagbadya, ang bulag ba ay katumbas ng isang nakakakita? O ang dilim ba ay katulad ng liwanag? O nag-aakibat ba sila kay Allah ng mga katambal sa Kanya nang lumikha ng katulad ng Kanyang nilikha upang ang nilikha na kanilang ginawa at ang Kanyang nilikha ay may tuturing na magkatulad para sa kanila? Ipagbadya, si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Siya lamang ang tanging isa, ang hindi mapapangibabawan. Siya si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at ang mga lambak ay dinadaluyan ng tubig ayon sa kanilang sukat, at ang baha o agos ang nagdadala ng dumarami at nagtitipong bula, at gayon din sa tanso na kanilang iniinit sa apoy upang sila ay makagawa ng mga palamuti o aparato. Rito ay mayroong ding bula na katulad nito. Sa ganito, sa pamamagitan ng paghahambing, ay pinamamalas ni Allah ang katotohanan at kabulaanan, at tungkol sa bula ng baha, ito ay naglalaho, at ang makabubuti sa sangkatauhan ay manatili sa kalupaan. Sa ganito, si Allah ay nagpapamalas ng mga paghahambing tungo sa katotohanan at kabulaanan. At sa mga tumutugon sa panawagan ng kanilang Panginoon, nananampalataya sa kaisahan ni Allah at sumunod sa kanyang sugong si Muhammad, ay magkakamit ng al-husna, alalaong baga ang paraiso. Subalit sila na hindi duminig ng kanyang panawagan, na hindi nananampalataya sa kaisahan ni Allah at hindi sumunod sa kanyang sugong si Muhammad, kahimat sila man ay meron ng lahat ng naririto sa mundo, at katulad nito, ang mga ito ay bibigay nilang lahat upang mailigtas nila ang kanilang sarili sa kaparusahan, subalit ito ay walang magiging saysay. Sa kanila ay sasapit ang kahilahilakbot na pagsusulit o pagbabalik tanaw. Ang kanilang pananahanan ay impyerno, isang masamang tirahan. Siya kaya na nakakaalam na ang mga ipinahayag sa iyo o Muhammad ay siyang katotohanan mula sa iyong Panginoon, ay makakatulad kaya niya na isang bulag. Datapwat silang mga tao lamang ng may pangunawa ang nagbibigay ng pahalaga. Sila na tumutupad sa kasunduan kay Allah at hindi sumisira sa mithaq o usapan o kasunduan. Sila na nakikipagkaisa sa mga bagay na ipinag-utos ni Allah na pag-isahin. Alalaong baga, sila ay mabuti sa kanilang mga kamag-anak at hindi sumisira sa bigkis ng pamilya.
at may pagkatakot sa kanilang Panginoon at nangangamba sa sapilitang pagbabalik tanaw. Alalaong baga ang pagsusulit sa kabilang buhay, kaya't sila ay umiiwas sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan at nagsasagawa ng lahat ng uri ng kabutihan na ipinag-utos ni Allah. At sila na nagsisipagtiis alang-alang sa kasiyahan ng kanilang Panginoon at nag-aalay ng dasal ng mahinusay o iqamat salah at gumugugol mula sa biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila ng lihim at lantad at umiiwas sa kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan para sa kanila ay mayroong mainam na tahanan. Walang hanggang halamanan sa paraiso na kanilang papasukin. At gayon din naman, sila na nagsigawa ng matuwid mula sa lipon ng kanilang mga ama at kanilang mga asawang babae at ang kanilang mga anak at ang maanghel ay papasok sa kanila sa bawat tarangkahan na nagsasabi, Salamun alaikum. Ang kapayapaan ay sumainyo sapagkat kayo ay nagsipagtiyaga sa pagbabata. Tunay ngang napakainam ang huling tahanan. At sila na sumisira sa kasunduan ni Allah pagkaraan ng pagpapatibay dito at pumuputol sa mga ipinag-utos ni Allah na marapat na magkaisa, alalaong baga, ipinagwawalang bahala ang bigkis ng pagkakamag-anak at hindi mabuti ang pakikitungo sa kanilang mga kamag-anak at gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan, sa kanila ang sumpa ni Allah, alalaong baga, sila ay malalayo sa habag niya. At para sa kanila ang napakasamang tahanan, alalaong baga ang impyerno. Si Allah ang nagpaparami ng biyaya, ng pagkain at pangangailangan sa sinumang kanyang maibigan at nagpapaunti nito sa sinumang kanyang maibigan. At sila ay nagsisipagsaya sa buhay sa mundong ito. Datapot ang buhay sa mundong ito kung ihahambing sa kabilang buhay ay isa lamang pagsasaya sa pansamantalang dumaraan. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi, bakit kaya wala kahit isang tanda ang ipinanaog sa kanya, si Muhammad, mula sa kanyang Panginoon? Ipagbadya, katotohanan si Allah ang nagliligaw sa sinumang kanyang naisin at namamatubay tungo sa kanyang relihiyon, sa sinumang bumabaling sa kanya sa pagsisisi. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanilang puso ay nakadarama ng katiwasayan. Sa pag-aalaala kay Allah, ang mga puso ay nakasusumpong ng kapahingahan. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawan ng kabutihan, sa kanila ang tuba. Ito ay nangangahulugan ng lahat ng uri ng kaligayahan o isang uri ng punong kahoy sa paraiso at isang magandang lugar na patutunguhan sa pagbabalik. Kaya't ikaw, O Muhammad, ay sinug namin sa isang pamayanan na bago pa rito ay marami ng pamayanan ang pumanaw, upang yung may pagturing sa kanila ang mga bagay na ipinahayag namin sa iyo, habang sila ay hindi nananampalataya sa pinakamaawain na si Allah. Ipagbadya, siya ang aking Panginoon. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang aking pagtitiwala at sa Kanya ang aking pagbabalik ng may pagsisisi. At kung nagkaroon man ng Quran na makapagpapagalaw sa mga kabundukan o sa kanilang kinalalagyan o ang kalupaan ay mabiyak ng lansag-lansag o ang patay ay magawang makapagsalita, ito ay wala ng iba maliban sa Quran na ito. Datapot ang pagpapasya sa lahat ng bagay ay katotohanang angkin ni Allah. Hindi baga ang mga nananampalataya ay nakakaalam na kung ninais lamang ni Allah ay mapapatnubayan niya lahat ang buong sangkatauhan upang manampalataya. At ang kalamidad ay hindi titigil sa pagsalanta sa mga hindi sumasampalataya dahilan sa kanilang kasamaan
o ang kalamidad ay magiging malapit sa kanilang mga tahanan o lugar hanggang ang pangako ni Allah ay matupad. Katotohanang si Allah hindi nakakaligta sa kanyang pangako. At katotohanang marami ng mga sugo ang tinuya ng una pa sa iyo o Muhammad. Subalit ako ang nagbigay ng palugit sa mga hindi sumasampalataya at sa huli ay aking pinarusahan sila. Kaya't gayon katindi ang aking kaparusahan. Siya ba si Allah na namamahala o nagtutustos o nagkakaloob o nangangalaga sa bawat tao o kaluluwa at nakakaalam ng lahat niyang ginagawa ay katulad ng ibang mga Diyos-Diyosan na walang nalalaman. Gayunpaman, sila ay nagtataguri ng mga katambal kay Allah, ipagbadya. Ibigay ninyo ang kanilang mga pangalan o katangian. Tunay nga, tiyak na sila ay walang anumang katangian ng pagka-Diyos. Ipapaalam ba ninyo sa Kanya ang bagay na hindi niya nalalaman sa kalupaan? O ito kaya ay isa lamang pagpapamalas ng kasinungalingan, datapwat sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang pakana o pagsasabi ng kabulaanan at paghadlang sa tamang landas ay pinag-anyong nakalulugod sa kanila ni Satanas. At kung sinuman ang hayaan ni Allah na maligaw, ay walang makapamamatnubay sa Kanya. Para sa kanila ay may kaparusahan sa buhay sa mundong ito at katotohanang higit na mahirap ang kaparusahan sa kabilang buhay at sila ay walang tagapagtanggol laban kay Allah. Ang paglalarawan sa paraiso na ipinangako sa muttaqun o mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Dito ay may mga ilong na nagsisidalo sa ibaba nito. Ang pagkain at mga panustos dito ay hindi nasasaid. Gayon din ang lilim nito ay di nagbabawa. Ito ang panghuling hantungan ng muttaqun at ang katapusan o panghuling hantungan ng mga hindi sumasampalataya ay apoy. Sa kanila na mga nananampalataya ng mga Hudyo na aming pinagkalooban ng aklat katulad ni Abdullah bin Salam at iba pang mga Hudyo na yumakap sa Islam ay nagagalak sa anumang ipinahayag namin sa iyo. Alalaong baga ang Quran, datapot mayroong pangkat mula sa mga Hudyo at pagano ang nagtatakol sa bahagi nito. Ipagbadya o Muhammad, ako ay pinag-utusan lamang na tanging sumamba kay Allah at huwag magtambal ng iba pang Diyos sa Kanya. Sa Kanya lamang ako dumadalangin at sa Kanya ang aking pagbabalik. Kaya't aming ipinanawag sa Kanya ito, ang Quran, sa wikang Arabic bilang kapasyahan o batas. At kung ikaw o Muhammad ay susunod sa kanilang maimbot na mga pagnanasa matapos ang kaalaman o katotohanan ay dumatal sa iyo. Kung gayon, ikaw ay hindi magkakaroon ng anumang wali o tagapangalaga at wako o tagapagtanggol laban kay Allah. At katotohanan kami ay nagsugo ng mga sugo na nauna pa sa iyo o Muhammad at aming ginawaran sila ng mga asawa at anak. At hindi isang katampatan sa isang sugo na magdala siya ng tanda maliban sa kapahintulutan ni Allah. Sa bawat pangyayari o pag-utos ay mayroong natatakdang kapasyahan mula kay Allah. Si Allah ang pumapawi o nagpapawalang bisa sa anumang kapasyahan na kanyang maibigan at nagpapatibay sa anumang kanyang maibigan at nasa kanya ang pinakadiwa ng kasulatan, ang Al-Lawh Al-Mahfuz. At maaaring ipamalas namin sa iyo o Muhammad ang bahagi ng kaparusahan na aming ipinangako sa kanila o ikaw ay hayaan namin na mamatay na ito ay hindi mo masaksihan. Ang iyong tungkulin lamang ay upang ihatid sa kanila ang mensahe at sa amin ang pagtutuos sa kanila. Hindi ba kanila namamasdan na unti-unti naming binabawasan ang lupain ng mga hindi sumasampalataya at ibinibigay namin sa mga sumasampalataya sa kanilang pananagumpay sa digmaan
mula sa kanyang hangganan at si Allah ang humahatol. Wala nang iba pa ang makapipigil sa kanyang hatol at siya ay maagap sa pagtutuos. At katotohanan, ang mga tao na una pa sa kanila ay nagbalak ng mga pakana. Datapwat ang lahat ng pagpaplano ay angkin ni Allah. Talastas niya ang ginagawa ng bawat tao. Ang mga hindi sumasampalataya ay makakaalam kung sino ang magkakamit ng mainam ng huling hantungan o pangwakas na tahanan. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ikaw o Muhammad ay hindi isang sugo. Ipagbadya, sapat na bilang saksi sa pagitan natin si Allah. Gayon din sa mga tao na may karunungan sa kasulatan tulad ni Abdullah bin Salam at iba pang mga Hudyo at Kristiyano na yumakap sa Islam. Surat Ibrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ay isang aklat na aming pinahayag sa iyo o Muhammad upang iyong mapatnubayan ang sangkatauhan mula sa kadiliman o kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa liwanag o pananampalataya sa kaisahan ni Allah sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon tungo sa landas ng pinakamakapangyarihan ang nag-aangkin ng lahat ng mga pagpupuri. Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan at kasawian sa mga hindi sumasampalataya sa daratal na matinding kaparusahan sa kanila. Sila na higit na minamabuti ang buhay sa mundong ito kaysa kabilang buhay at humahad lang sa mga tao sa landas ni Allah, alalaong baga sa Islam. At naghahanap ng kalikuan dito, sila nga ang napaligaw ng malayo. At hindi kami nagsugo ng isang sugo maliban sa wika ng kanyang pamayanan upang kanyang may parating ang mensahe ng maliwanag sa kanila. At si Allah ang nagliligaw sa sinumang kanyang maibigan at namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan. At siya ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam. At katotohanang isinugo namin si Musa, si Moises, na may dalang ayat o mga tanda, katibayan, aral o kapangyarihan mula sa amin na nagsasabi, akayin mo ang iyong pamayanan mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At iyong paalalahanan sila tungkol sa mga araw ni Allah, alalaong baga, mga araw ng biyaya na ipinagkaloob ni Allah sa angkan ng Israel. Gayon din, ito ay nangangahulugan ng mga araw ng kaparusahan at pagkawasak ng mga nangaunang pamayanan o ang mga bansa. Tunay ngang sa mga ito ay mayroong mga katibayan, katotohanan at tanda sa bawat mapagtiis at mapagpasalamat na tao. At gunitain ng sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan, alalahanin ninyo ang mga kagandahang loob o biyaya sa inyo ni Allah nang kanyang iligtas kayo sa mga tao ni Paraon nung nagbibigay sa inyo ng mga kahilahilakbot na pagpaparusa at pumapatay sa inyong mga anak na lalaki at hinahayaan na buhay ang mga babae upang maging alipin at sa mga ito ay may matinding pagsubok mula sa iyong Panginoon. At gunitay ng ipahayag ng iyong Panginoon sa madla kung kayo ay may utang na loob ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagtanggap sa pananalig at pagsamba lamang kay Allah. Kayo ay higit kong pagkakaluban ng aking mga biyaya, subalit kung kayo ay walang pasasalamat, alalaong baga, hindi sumasampalataya, katotohanan, ang aking parusa ay tunay na matindi. At si Moises ay nagbadya, kung kayo ay hindi sasampalataya, kayo at ang lahat ng nasa kalupaan ng sama-sama, katotohanan si Allah ay puspos ng kasaganaan o hindi nangangailangan ng anuman ang karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. Hindi baga nakarating sa inyo ang kasaysayan sa mga tao na nauna sa inyo
ang mga tao ni Noah at ni Ad at ni Thamud at ang mga sumunod sa kanila. Walang nakababatid sa kanila maliban kay Allah. Sa kanila ay dumatal ang kanilang mga sugo na may taglay na maliwanag na katibayan. Subalit, inilalagay nila ang kanilang mga kamay sa kanilang bibig o kinakagat ang mga ito dahil sa galit at nagsabi, katotohanan kami ay hindi naniniwala sa bagay na ipinadala sa inyo at kami ay lubhang nag-aalinlangan sa bagay na kami ay inyong inanyayahan, alalaong baga, ang pananampalataya sa kaysahan ni Allah. Ang kanilang mga sugo ay nagbadya. Ano, mayroon pa ba kayang pag-aalinlangan tungkol kay Allah, ang manlilikha ng mga kalangitan at kalupaan? Kanyang tinatawagan kayo sa Islam at maging masunurin kay Allah upang kayo ay kanyang patawarin sa inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng palugit sa natatakdaang araw. Sila ay nagsabi, kayo ay mga tao lamang na katulad namin. Ninanais niyong talikdan namin ang sinasamba noon pa ng aming mga ninuno. Kung gayon, dalhin ninyo sa amin ang maliwanag na tanda, alalaong baga, maliwanag na katibayan sa inyong sinasabi. Ang kanilang mga sugo ay nagsabi sa kanila, tunay ngang kami ay mga tao lamang na katulad ninyo. Datapot si Allah ang nagkakaloob ng kanyang pagpapala, ang pagkahirang nila bilang mga propeta. Sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang mga alipin, wala sa amin ang kapamahalaan na dalhin sa inyo ang tanda o katibayan, maliban sa kapahintulutan ni Allah, at kay Allah lamang dapat magtiwala ang mga sumasampalataya. At bakit hindi namin ilalagay ang aming pagtitiwala kay Allah, samantalang siya ang katotohanang namatnubay sa amin tungo sa tamang landas, at katiyakan kami ay magbabata nang may pagtitiyaga sa lahat ng inyong ginagawang pasakit sa amin. At kay Allah lamang dapat magtiwala ang mga nananampalataya at may pagtitiwala sa Kanya. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsabi sa kanilang mga sugo, katotohanan kayo ay tataboy namin na palayo sa aming bayan. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsabi sa kanilang mga sugo, katotohanan kayo ay tataboy namin na palayo sa aming bayan o kayo ay magbabalik sa aming pananampalataya. Kaya't ang kanilang Panginoon ay nagpahayag sa kanila, katotohanan aming wawasakin ang zalimun, ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kabuktutan, walang pananalig. At katotohanan aming hahayaan kayo na manahan sa kanilang bayan. Pagkaraan nila, ito ay para sa kanya na may pagkatakot na tumindig sa aking harapan sa araw ng muling pagkabuhay. At gayon din, ang may pangangamba sa aking banta o kaparusahan. At sila, ang mga sugo, ay nanikluhod ng tagumpay at tulong mula sa kanilang Panginoon na si Allah. At katotohanang nawasak o sinakmal ng parusa ang bawat suwail at palalong diktador na tumatanging maniwala sa kaysahan ni Allah. Sa harapan niya, ang bawat suwail at palalaong diktador ay impyerno, at siya ay painumin dito ng pinagnanaang tubig na kumata sa nagnanaknak ng mga balat ng mga nananahan sa impyerno. Iinumin niya ito ng laban sa kanyang kalooban at makadarama siya ng matinding kahirapan sa paglunok nito pababa sa kanyang lalamunan. At ang kamatayan ay daratal sa kanya sa bawat panig. Gayunpaman, siya ay hindi mamamatay. At sa harapan niya ay may matinding pagpaparusa.
Ang kahalintulad nga ng mga hindi sumasampalataya sa kanilang Panginoon. Ang kanilang mga gawa ay tulad ng abo na hinipan ng humahagupit na hangin sa araw na bumabagyo. Sila ay hindi maaaring makakuha ng anuman sa bagay ng kanilang kinita. Alalaong baga, sila ay walang mapapakinabangan sa anumang kanilang ginagawang kabutihan dito sa mundo sa araw ng paghuhukom. Ito ang pagkaligaw na lubhang malayo sa matuwid na landas. Hindi ba ganinyo na pagmamalas na nilikha ni Allah ang mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan kung kanyang naisin, kayo ay matatanggal niya at may papalit sa halip ninyo ang ibang nilikha. At para kay Allah, ito ay hindi mahirap o mabigat, alalaong baga, tunay na lubhang magaan para sa Kanya. At silang lahat ay tatambad sa harapan ni Allah sa araw ng muling pagkabuhay. At ang mga mahihina na mga ligaw na tagasunod ay maungusap sa mga palalang pinuno. Katotohanan, aming sinunod kayo, kami ba ay matutulungan ninyo kahit na ako lamang upang makatighaw sa kaporsahan ni Allah. Sila ang pinatnubayan ni Allah, kayo sana ay aming napatnubayan. Ito ay pare-pareho na lamang sa atin ngayon. Kung tayo man ay mapuot o magbata ng mga parusang ito ng may pagtitiis, sapagkat tayo ay wala ng kaligtasan. At si Satanas ay maungusap kapag ang kahatulan ay napagpasyahan na. Tunay ngang si Allah ay nangako sa inyo ng pangako ng katotohanan at ako rin ay nangako sa inyo. Ngunit aking ipinagkaluno kayo at ako ay walang kapangyarihan sa inyo maliban na kayo ay aking inakit at kayo ay sumunod sa akin. Kaya't ako ay huwag ninyong sisihin, bagkos ay sisisihin ninyo ang inyong sarili. Kayo ay hindi ko matutulungan, gayon din ako ay hindi ninyo matutulungan. Itinatanggi ko ang inyong ginawang pagtatambal sa akin, si Satanas, kay Allah, sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa akin noon sa makamundong buhay. Katotohanang may kasakit-sakit na kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kabuktutan o walang pananalig. At sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, sa kanyang mga sugo at sa kanilang mensahe, at nagsigawa ng kabutihan, ay hahayaan na magsipasok sa mga halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga batis na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman nang may kapahintulutan ang kanilang Panginoon. Ang kanilang pagbati rito ay salam, kapayapaan. Hindi mo ba napagmamalas kung paano inihahambing ni Allah ang isang magandang salita, ang la ilaha illallah? Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, sa isang magandang punong kahoy na ang mga ugat ay matatag na nakakabit sa lupa at ang kanyang mga sanga ay umabot sa alapap, alalaong baga, lubhang napakataas, na nagbibigay ng kanyang bunga sa lahat ng panahon sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon. Si Allah nagbibigay ng mga paghahambing o mga paliwanag sa sangkatauhan upang sila ay makaalaala. At ang kahalintulad ng isang masamang salita o ang kawalan ng pananalig kay Allah ay katulad ng isang masamang punong kahoy na nabunot ang mga ugat sa ibabaw ng lupa na walang katatagan. Si Allah ang magpapatatag sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng la ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Salitang matatag dito sa mundo, alalaong baga. Sila ay magpapatuloy sa pagsamba lamang kay Allah at wala nang iba. At gayon din sa kabilang buhay. At hahayaan ni Allah na maligaw ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o mapaggawa ng kabuktutan o walang pananalig. At si Allah ay gumagawa ng kanyang naisin.
Hindi mo ba napagmamalas sila na ipinagpalit ang mga pagpapala o biyaya ni Allah sa kawalan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatakwil kay Propeta Muhammad at sa kanyang mensahe ng Islam, at nagpahamak sa kanilang mga tao upang manahan sa tahanan ng pagkawasak o kaparusahan sa impyerno, kung saan sila susunugin ang isang pagkasama-samang lugar upang panahanan. At sila ay nagbigay ng mga katambal kay Allah upang iligaw ang mga tao sa kanyang landas. Ipagbadya, magsipagsaya kayo sa inyong maigsing buhay, sapagkat katotohanan ang inyong hantungan ay apoy ng impyerno. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa aking mga alipin na nagsisampalataya na sila ay marapat na mag-alay ng salah o takdang pagdarasal sa Islam nang mahinusay at gumugol sa kawang gawa mula sa panustos na ipinagkaloob namin sa kanila ng lingid at lantad, bago dumating ang araw na roon ay walang pakipagtawaran, alalaong baga, pantubos o bayad, gayon din hindi makatutulong ang pakikipagkaibigan. Si Allah ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alap-ap, at dito ay nagpasibol siya ng mga bungang kahoy bilang pagkain na ikabubuhay ninyo, at ipinailalim niya sa inyong kapamahalaan ang mga barko upang kayo ay makapaglayag sa dagat sa pamamagitan ng kanyang pag-uutos, at ipinailalim niya sa inyong kapamahalaan ang mga ilog upang makatulong sa inyo, at ipinailalim niya sa inyong kapamahalaan ang araw at buwan na kapwa patuloy na umiinog sa kanilang landas upang makatulong sa inyo, at ipinailalim niya sa inyong kapamahalaan ang gabi at araw upang maging kapakinabangan sa inyo, at ibinigay niya sa inyo ang lahat ng inyong hinihingi o kahilingan. At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala o biyaya ni Allah, kailanman ay hindi ninyo ito magagawang bilangin. Katotohanan, karaniwang ang mga tao ay lubhang di makatarungan sa kanyang sarili at walang pagtingin ng utang na loob ng pasasalamat o hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa mga biyaya ni Allah. At alalahanin ng manikluhod si Abraham, O aking Panginoon, gawin ninyo ang lungsod na ito, ang Makkah, na maging isang lugar ng kapayapaan at katiwasayan, at inyong iadya ako at ang aking mga anak sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O aking Panginoon, katotohanang iniligaw nila ang karamihan sa sangkatauhan, tatapwat sinumang sumunod sa akin. Katotohanang siya ay nasa aking pananampalataya, at sinumang sumuway sa akin, tunay na kayo, si Allah pa rin, ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. O aming Panginoon, hinayaan ko ang iba sa aking mga anak na manirahan sa lambak na walang pananim sa inyong sagradong tahanan, ang Kaaba sa Makkah, upang sa gayon, O aking Panginoon, na sila ay magsipag-alay ng salah o takdang panalangin ng mahinusay. Kahit inyong kawaran ang puso ng ibang tao na may pagmamahal tungo sa kanila, O Allah, inyong pagkalooban sila ng mga bungang kahoy upang sila ay magbigay ng pasasalamat. O aming Panginoon, katotohanang batid ninyo kung ano ang aming ikinukubli at kung ano ang aming inilalantad. Walang anuman sa mga kalangitan at kalupaan ang nalilingid kay Allah. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, na nagkaloob sa akin sa panahon ng aking katandaan, kay Ismail at Isaac. Katotohanan, ang aking Panginoon ang lubos na dumirinig ng lahat ng mga panalangin. O aking Panginoon,
Inyong gawin ako na laging nag-aalay ng sala, utak ng panalangin ng mahinusay. At gawin din ang aking mga anak at inyong tanggapin, O aking Panginoon, ang aking panambitan. O aming Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking mga magulang at ang lahat ng mga sumasampalataya sa araw na ang pagtutuos ay isasagawa. Huwag ninyong akalain na si Allah ay hindi nakababati ng mga ginagawa ng zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kabuktutan o walang pananalig. Datapwat kanyang binibigyan sila ng palugit hanggang sa araw na ang mga mata ay tititig sa pagkagimbal o sa araw ng paghuhukom. Sila ay humahango sa kanilang unahan na ang mga liig ay nakahindig, ang kanilang ulo ay nakatuon sa itaas, sa alapap. Ang kanilang paningin ay hindi bumabalik tungo sa kanila at ang kanilang puso ay hungkag sa pag-iisip dahilan sa matinding pagkatakot. At iyong bigyang babala o Muhammad ang sangkatauhan sa araw na ang kaparusahan ay sasapit sa kanila. At ang zalimun o mga buktot ay magsasabi, O aming Panginoon, inyong palugitan kami ng ilang sandali. Kami ay tutugon sa inyong panawagan at susunod sa inyong mga sugo. Dito ay pagbabadya sa kanila. Hindi baga kayo ay nagsisiyumpa noon na kayo ay hindi na mamamatay? Alalaong baga, hindi na magwawakas ang inyong pamumuhay dito sa lupa. At nagsipanirahan kayo sa mga tirahan ng mga tao na nagpariwara o nagligaw sa kanilang sarili. At ito ay maliwanag sa inyo kung paano namin pinakitunguhan o pinarusahan sila. At inihantad namin sa inyo ang maraming paghahambing. O halimbawa, katotohanang binalak nila ang kanilang plano. At ang kanilang pagbabalak ay nababatid ni Allah. Kahimat ang kanilang pagpapaplano ay isang matinding plano. Gayunpaman, ito ay hindi makapagpapaalis sa kabundukan o mga tunay na bundok sa kanilang kinalalagyan sapagkat ito ay walang halaga. Kaya't huwag ninyong akalain na si Allah ay hindi tutupad sa kanyang pangako, sa kanyang mga sugo. Katotohanan si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang ganap na makagagawa ng lahat ng ganti o kabayaran. Sa araw na ang kalupaan ay mapapalitan ng ibang kalupaan, at gayon din ang mga kalangitan, at ang lahat ng mga nilikha ay tatambad sa harapan ni Allah, ang tanging isa, ang hindi mapapangibabawan. At iyong mapagmamalas, ang mujrimun o mga buktot, buhong hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa araw na yaon ay nagagapos ng tanikala ang kanilang mga paa at kamay ng sama-sama at nakakabit sa kanilang liig. Ang kanilang kasuutan ay babahiran ng alkitran o aspalto at ang apoy ay babalot sa kanilang mukha upang si Allah ay magbigay ganti sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. Ito ang Quran ay isang mensahe sa sangkatauhan at isang maliwanag na katibayan laban sa kanila upang sila ay mababalaan sa gayong paraan at upang kanilang mapag-alaman na siya lamang ang tanging nag-iisang Diyos na si Allah at upang ang mga tao na may pangunawa ay makaalaala